Abogadong mga Duterte, pinatitigil ang Kamara. Pumunta sa Korte Suprema. What do you get when you threaten the President, the First Lady, and the House Speaker? Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. In a fit of rage kasi nakulong yung aide mo. Putang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. The chair declares the sufficiency in substance of Sabala et al. Impeachment complaint. So ruled. The chair declares the Cabrera impeachment complaint sufficient in substance. So ruled. A bunch of lawyers na adjacent sa kampong diehard Duterte supporters o DDS ang pumunta sa Supreme Court para ipetisyon sa Lords of Padre Faura na ideklarang unconstitutional ang impeachment proceedings na isinasagawa ng House Committee on Justice laban kay VP Sara. Let me be clear at the outset. This petition is not about placing Vice President Sara Duterte above accountability. It is about ensuring that accountability remains constitutional. Impeachment is a grave constitutional process. It is not a political free-for-all process. The complaint enumerated several points of contention objecting to the committee's jurisdiction and actions sa nabibinbing impeachment, saying na nagiging case build-up ang nangyayari sa mga proceedings at hindi lang evaluation of the evidences presented. Kumbaga, ang sinasabi parang mini trial, parang tinutulungan ng Committee on Justice na magkaroon at kumuha ng ebidensya laban kay VP Sara instead of evaluating the evidence presented sa mga articles of impeachment. That comes about dahil sa hinihingi ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno seeking protective custody of Madriaga kasama na ang kanyang SALN at report ng NBI over her threats kay Presidente Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez among with the subpoenas issued. Bilang miyembro ng House Committee on Justice, naghain tayo ng motion na ilagay si Ramil Madriaga sa kustodiya ng committee na makuha natin ng duly certified copies ng SALN ni VP Sara at ilingin din sa Anti-Money Laundering Council na isubmit ang mga bank account na kaugnay kay VP Sara kung ano man ang meron sila. Ang purpose nito ay dapat kasi malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kaya nais natin tiyakin ang lahat ng ebidensya at mga dokumento at iba pang anuman mahalagang papeles ay ligtas at nasa pangangalaga ng Committee on Justice. Isa pang bagay ay tungkulin din natin kasi na-protektahan ang ating mga testigo, lalong-lalo na yung mga naglalakas loob na magsalita. Ang balita na nakuha natin ay may mga banta sa buhay ni Madriaga, pati ng ibang mga. Kaya kailangan din siguro na maging i-preserve at maging safe ang maaaring mga maging testigo dito. I just want to emphasize that we are talking about preserving evidence and protecting witnesses because we are looking for the truth at matagal nang gusto rin ng sambayan ng Pilipino na malaman kung
ano ba talaga yung mga katotohanan, ano yung mga ebidensya dito sa impeachment case na ito. With which, Duterte's lawyers argued na isa siyang fishing expedition dahil imbes raw na tignan yung merits ng articles of impeachment and complaints, yung mga ebidensya na nakapaloob doon, kumukuha pa ng bagong info para patatagin at palakasin yung mga complaints katulad nga ng pagkuha ng custody kay Madriaga na alleged bag na ni Duterte, yung 20 years worth of SALN records ni Duterte, at yung mga findings ng NBI nung nagkaroon sila ng investigasyon regarding VP Sara's assassination from the grave threat laban kay Marcos, kay Liza at kay Martin. Ang gagawin na pagdinig o ang isinagawang pagdinig niya ay isang fishing expedition. Pwede po ba natin ipaliwanag ito, bakit ito nasabi ng PISA? Well, again, I have to premise my answer with I'm no longer the spokesperson of the Vice President, so napakahirap naman na maglagay ng salita, no? Mag-interpret ng kanyang mga sinasabi. But at least based on our conversations, nakita naman natin, yun naman talagang posisyon natin when you evaluate these impeachment complaints. The evaluation must solely remain with the complaints and the pieces of evidence attached. Ngayon, if you will go beyond the evidence attached and start asking for documents left and right, when our first argument niya, kung matatandaan nyo, is wala man lang ultimate facts yung complaints. And then yung mga naka-attach na ebidensya, wala rin naman doon na nagsasabi o nagpapatunay na may krimen na kaagad na nangyari. And so if you go beyond that, that is what we're saying na fishing expedition. No? They're arguing na insufficient in substance ang mga impeachment complaints dahil kung sufficient raw ang mga articles of impeachment kay Duterte, edi sana hindi na raw kailangan pa ng ibang info at magsabina ng kung ano-ano o maglagay under protective custody ang kung sino man bukod sa kung ano man ang nasa loob ng mga articles of impeachment. Katulad nga ng mga sinasabi ng mga kakampi mo noon, lalo na nung nagkaroon ng mga protesta laban sa anti-terror law na pinasa ng tatay mo, with which you may actually be liable to kasi nga, again, you've threatened the President, the First Lady, and the House Speaker. Kung wala kang tinatago, bakit ka matatakot? Kung fishing expedition yon, kung wala ka namang ginagawang anomalya, wala naman siguro silang mahuhuling isda, di ba? Now, dininay naman ni VP Sara Duterte na kinausap niya yung mga notorious Duterte adjacent lawyers tulad ni na Attorney Israelito Torion at Attorney Vic Rodriguez along with other PDP Laban 2025 senatorial candidates. Now, she stressed na she wasn't behind the TRO petition at hindi siya kinonsulta ng mga lawyers and representatives na yon at wala na siyang pake sa impeachment. Hindi sila nag-consult sa akin, no? Kasi hindi ko na iniisip ang impeachment sa panahon ngayon. Iniwan ko na yan lahat sa mga abogado. At syempre, nagpapasalamat ako sa mga lawyers, independent lawyers na hindi kasama sa defense team na nag-iisip pa rin na ipaglaban ang ating saligang batas at kontrahin ang pag-abuso ng proseso ng impeachment. Kaya kahit na sabihin mong wala kang galamay o hindi ka man lang nila binigyan ng heads up o ng konsultasyon para mag-file ng injunction with prayer for a TRO, alam natin kakampi mo nga yung mga yan. Kaya siguro she did not bother to disprove whatever accusations they have on her. Hindi umatan ng hearing kahit na binigyan siya ng pagkakataon para mag-testify at pasinungalingan para hindi na tumungtong pa sa trial sa Senado. Kumbaga, last year, sinabi mo na kailangan mong deklarahing unconstitutional itong impeachment proceedings na nangyari laban sa akin kasi hindi nila ako binigyan ng pagkakataon na idepensahan ang aking sarili as a resource person para pasinungalingan ang mga sinasabi ng mga kalaban ko. Tapos ngayon na binigyan ka na ng pagkakataon para mag-testify at pasinungalingan yung mga sinasabi ng mga kalaban mo sa'yo, hindi ka umattend sa mga hearing, hindi ka a-attend sa mga hearing. So kung hindi mo naman pala i-avail yung constitutional remedy, yung due process mo,
bakit mo pa hiningi yung unconstitutionality grounds mo kung hindi mo naman gagamitin kapag binigyan ka na ng pagkakataon na mag-testify at pasinungalingan yung mga pinagsasabi laban sa'yo? Medyo nakakapagtaka lang kasi kung noon ang reklamo nila walang proceedings, hindi na-verify ang mga ebidensya, and that is why we were declared unconstitutional. Ngayon, may hearing proper, may clarificatory hearing, we're giving due process to the respondent, pinasagot natin siya through her answer, we're giving her all the opportunity to present her evidence, pero may reklamo pa rin. No? If their complaint actually is because this proceeding is already a trial, that is their allegation. Again, for the record, this is not a trial. This is akin to a preliminary investigation because our objective is only to determine the existence of probable cause. We need to do that because this is our only basis for the justice members to be able to vote on the existence of probable cause. Pero alam naman natin na she's only counting to the fact. Kaya nga hindi na siya pumupunta sa mga committee hearings is due to the fact na natakot na ang mga congressman na bumotong pabor sa kanyang impeachment. Kasi noong nakaraan, di ba, umabot ng 200 plus yung mga nag-sign ng impeachment laban sa kanya. Pero ngayon na she declared her run to the presidency, she's basically saying na, ako ang bahala sa inyo. Kapag piniramahan mo, bumoto ka in favor of my impeachment sa House of Representatives, magkikita tayo sa 2028 kasi alam ko na hindi ako i-convict ng Senado. Kaya naman, malamang sa malamang, hindi naabot sa 2/3 majority unlike last year yung mga pipirma ng impeachment laban kay VP Sara. Because they don't have the votes. You don't have the votes. Ang video clip na ito ay galing sa aking series ng News sa Renver de Rica. Check the entire videos for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na I'll make sure will be interesting to you. Particularly you, whatever your name is. Hindi ko alam, sorry. Salamat sa panonood mga ka-farmy, like, subscribe, follow me like sa socials and avoid Joseph that will be linked down below. So susunod of course. Paalam.